imong kumadrona. Sige pa, Teodora, ere! Isa! Dalawa! Ayan na! Isinilang ako sa Calamba, Laguna noong Hunyo 1 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi. Ang aking ina na si Teodora ay muntik nang ikasawi ang aking kapanganakan buhat ng nahirapan sa laki ng aking ulo. Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal sa mundo, ikaw ay si Jose Portacio Rizal E. Mercado o tatawaging Pepe, na magiging tanda ng kaligayahan at pagmamahal. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, ra, sa, ta, u, wa, ya. Magaling anak. Sadyang napakatalino mo talaga. Walang duda. Itinuro din sa akin ng aking ina ang alpabeto sa Ingles at Espanyol. Gayon din ang ama namin sa parehong wika. Pinagsabihan ng inang Gamo-Gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara nang hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Pepe, naintindihan mo ba ang kwento ng Gamo-Gamo? Ngunit gayon po ba yung ina? Oo, Pepe. Kaya hindi mo dapat tularan ang gamo. Pagkat dapat ay lumayo siya sa apoy ng lampara upang hindi mabuwis ang kanyang buhay. Ngunit ina, ako ay bata at matapang. Bakit ko po pigilan ang aking sarili sa pag-abot ng aking nais? Kung gusto ko po bang makahanap ng kasagutan sa lahat ng aking mga katanungan, ay kailangan ko pa bang mamatay gaya ng batang Gamo-Gamo? Malapit kami sa isa't isa ng aking nakababatang kapatid na si Concepcion. Sa lahat ng babae kong kapatid, pinakamamahal ko siya. Ngunit sa kasamang palad, pumanaw siya sa murang edad na 3 taong gulang pa lamang, sadhi ng isang sagit. Labis akong nalungkot sa kanyang pagkamatay. Iyon ang unang pagkakataon na lubuha ako dahil sa lungkot at pagmamahal. Kinakailangan natin ng ating anak na pumasok sa paralan, mahal ko. Ngunit mahal, alam mo namang sakitin ang ating anak. Oo, mahal ko. Ngunit siya rin ay masasanay at lalakas din. Pasiano! Tinatawag niyo po ko, tatang? Oo, Pasiano. Ihatid mo sa binya ng iyong kapatid na si Pepe. Sige po, tatang. At doon na nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw pa lamang sa binyan ay nagsimula na kaagad ang aking klase. Sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Steniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kunti lang po, guro. Sa salitang Latin? Kaunti lang din po, guro. Ikaw, Jose, maliit ka pang ang bata, maliit pa ang kaalaman mo. Chunggo, maliit na bro, maliit pang kaalaman. Chunggo! Anong sabi mo? Ako, Chunggo? Ikaw, bangos! Di bali na bangos kesa Chunggo! Ano ito? Ano nangyayari dito? Siya po nagsimula, guro!
Jose, halika nga rito. Naranasan ko mga bagay na hindi ko sadyang maranasan sa aming tahanan. Kabilang na doon ang pamamalo. Bagamat halos araw-araw kinukutsa ako ng aking kamag-aral. Gayon pa man, nagawa kong mag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aral sa Binyan. Kaya nasaksihan ko ang pagmamalupit at pag-aalis pusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay ng 3 pare na pinangan sa kanila ang kasalanang hindi naman nila ginawa. Ano ang nagawa kong kasalanan? Ako ba ay mamamatay ng walang saysay? O Diyos ko, walang makatarungan sa mundong ito. Padre, patawarin mo po sa aking gagawin sa iyo. Pinapatawad na kita, anak. Gawin mo nang inuutos sa iyo. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa Binyan, ay sumambulat sa akin ang balitang hinuli at ikinulong ang aking ina dahil sa akusan ng kanyang hipak. At simula noon, nawalan na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Simula ngayon ay hindi mo na pwedeng gamitin ang apelidong Mercado. Lubang mapanganib ito para sa iyo. Madadamay ka sa pagiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman po, kuya? Pinag-iinitan ang ating pamilya dahil malapit tayo kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ng ating ama na taasan ang buwis ay binibigyang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka ng mabuti. Masusunod po, kuya. Ngunit, ano pong apelido ang aking gagamitin? Rizal na ang iyong gagamitin. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ikaw ay nahuli na sa itinagdang araw ng rehistrasyon. Pangalawa, mukha kang patpatin para sa iyong edad. Paumanhin ginang, ngunit nakakasiguro ako na magaling at matalinong bata itong si Jose. Nakakasiguro rin ako na magdudulot siya ng magandang reputasyon sa eskwelahang ito at nararapat lamang na siya ay makapasok. Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang matataas na marka upang matuwa sa akin ang aking inang kasalukuyang nasa piitan ng panahong iyon. Isang buwan nang lumipas, matapos akong makapagtapos sa Ateneo, ay nakapagdesisyon akong kunin pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura gamit ang apelyedong Rizal. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang mahinhin at kaakit-akit na dalagang anak ni Teo Antonio Rivera. Siya si Leonor Rivera. At doon nagsimula ang aming matamis na pag-iibigan. Leonor, minsan, hinihiling ko kay Bathala na sana'y hindi na lang tayo maging pinsan. Ngunit paano kung malaman nila ang ating relasyon? Ano ang gagawin natin? Kung ganon, itatanan na lang kita. Itatago muna natin ang ating relasyon at tatawagin muna kita, Miss.
ang lihim ng ating pagkakasunduan. Pumunta ka sa Espanya at mag-aral ka ng medisina. Pagpatuloy mo na rapat para sa ating bayan. Ngunit, maiwan lang ako rito upang bantayan si Nanang at Tatang. ba't naman ako papunta doon? Ba't hindi ikaw? Dahil ikaw ang higit na magiginabang doon, Jose. Hindi akong nagpasya dito. Papadalan ka lang namin doon panggastos mo buwan-buwan. Hindi papayag si Nanang at Tatang. Malalaman lang nila pag andun ka na sa Espanya, Jose. Paano naman sila, no? Ano ba nagabi mong tanong? Sarili mo lang bang inisip mo? Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagdanais ng reforma. Dito ko rin isinulat ang aking unang nobela na pinabagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na ipinagbabawal ang libro sa Las Pilipinas, bagamat maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. At sa muling pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan, ay naisulat ko ang El Filibusterismo. Mga kasama, magsisimula mamaya ang revolusyon. Nakatakda ang ating paglusob para tambangan ang mga gwardiya sibil na tatawid sa balintawak. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mga kasama, ilabas ninyo ang inyong mga sidula. Sabay-sabay nating putulin ang ating kaugnayan sa mga Kastila. Punitin ang sidula! Punitin! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! 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 Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! 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 Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pakikisangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hatulan ng sentensyang kamatayan sa ika-30 ng Disyembre taong 1896 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Bakit ganito ang kinahinatnan ng buhay mo? Inay, ang lahat ng ito ay isang sakripisyo para sa inyo at para sa ating bayan na minamalupit ng mga Kastila. Trineng, take this. There is something inside. Ayoko mawala ka, anak ko. Anak ko. Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan. Paasahin ako. Kinuha niyo na lahat, pati ang bayan kong pinakamamahal. On ultimo pabor, may I face the firing squad? Hindi maaari! At least, spare my head. Imposible! Umakbang ka ng 3 beses! Mamamatay akong hindi nakikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong nakakakita ay huwag niyong kalimutan ang mga nebulae sa dilim ng gabi. Karga! Apuntar! Consumatum est. Disparo!
lang makipaglaban para sa kalayaan nang hindi gumagamit ng dahas. Jose Protasio, Rizal Mercado, P. Alonzo Rialong.